Inay, mani, akin, mani. Yan na nga ba sinasabi ko? Ang konti kasi ng kinain mo sa bahay kanina. Ayan tuloy, nagutom ka. Tapos, nakakauhaw yung mani, edi maluluugan ka. Hihingi ka naman ngayon ng tubig. Ikay wag na wag hihingi ng tubig ha? Sakto lang ang dala natin dito. Pag tayo bumili ng kung ano-ano, hindi tayo makakauwi. Nakakauhaw ba talaga ang mani? Parang hindi naman. Tunay nga pala. Tubig? 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 Magulang, sila ang pinaka-istriktong tao sa mga buhay natin. Ang iba sa atin ay may mga tunay na takot sa mga magulang nila at ang iba naman ay chill-chill lang at para magkapatid pa ang turingan. At may iba't ibang klase rin ng mga magulang. May mahigpit, may mabait, at may terror din. Sinasabi rin nila na ang pagiging magulang ay hindi biro. Pero bilang mga anak, makikita kong hindi talaga sila nagbibiro. Iba't iba rin ang way ng pagpapalaki ng mga anak ang mga magulang. Naaalala ko rin noon kapag humahawak ako ng kahit anong matalas na bagay, katulad ng gulok o kutsilyo, para gumawa ng alkansya, protective din ng nanay ko. Noon mahilig ako mag-ipon, 5 piso, 10 piso, pero madalas, piso. At kapag nakakaipon ng 3 sa 3 araw ng pag-iipon, ikukuhanin ko rin agad. Ang ginagawa ko noon na alkansya ay yung pinaglagyan ng pulbo. Tapos tutusukin ko yun ng kutsilyo at ikakat siya hanggang sa pwede nang magkasya ang barya. So isang araw noon, tinutusok ko ng kutsilyo yung pulbohan namin na wala ng laman. Tapos kapag tinutusok ko siya, medyo lumilinsad kasi madulas yung pulbuhan. Naku, kapag ikaw natusok niyan, gastos na naman! Sinabi ng wag nang gagamit ng kutsilyo? Ba't baga-ipon ka ng ipon? Wala ka namang kailangan pag-ipunan. Tapos kapag naka2 piso, kukunin din agad. Pambili ko to ng laptop, cellphone, at saka bike. Ang nanay ko rin ang istrikto pagdating sa pagse-cellphone. So alam naman natin na delikado ang pagse-cellphone kapag kumikidlat, di ba? Pero kasi yung nanay ko hindi pa kumikidlat at napapakinggan pa lang niya yung kulog, sinasabihan na kami ng patayin ang TV. Cellphone pa kayo ng cellphone. Itigil na ang pagse-cellphone. Aba, may nangyaring ganyan. Nakidlatan. Ayun. Patay! Talaga nga namang ang buhay ng tao hindi mo masasabi. Kaya kayo wag na mag-cellphone. Tulad noon, maliit pa ako. Siguro 7 years old ako noon. At yung ate ko na mag-aasawa na, napag-usapan namin nung kumakain na kami. Sinasabi ko na nga ba ang daming isipin kapag nagpapakasal. Hindi talaga basta. Magpapagawa pa pala ng CV Ilang baboy raw ang kailangan? Ewan ko. Aba! May ganun pa palang iintindihin? Guys, ang daming problema. Kaya kapag mag-aasawa, kailangan talaga pag-iisipan muna. Dapat handa ka na talagang panindigan. Kasi ang dami mong ginawang abala. Tapos iwalayan ka lang kasi hindi pala sigurado sa'yo. Kaya kayo kapag kayo mag-aasawa, pipili kayo ng maigi. Kasi yung pag-aasawa hindi biro yan. At sabi pa ng lola ko, ang pag-aasawa, hindi parang isusubong kanin yan. Na kapag mainit, pwede mong iluwa. Kapag naasawa mo na, kailangan mo na pagtiisan. Kaya kayo, mag-aasawa kayo na maigi. Bakit kaya ako pinapagalitan? Hindi naman ako mag-aasawa paglaki ko Bakit ba nag-aasawa pa ang mga tao? Pampahirap lang sa buhay. Ang daming gastos. Tapos ang baby, ang ingay. Noon din ng nanay ko, istrikto pagdating sa pagbabudget ng pera. Kasi ang hanap buhay lang ng tatay ko noon, nakikipitas lang ng kalamansi sa kalamansian ng iba. At ang sweldo, halos talagang hindi sumapat sa pangangailangan ng pamilya. Kasi 2 high school kong mga ate ang pinapaaral nila at 2 kuya ko naman ang nag-aaral sa elementary. Tapos ako, tagakain pa lang noon, kaya wala talagang natitira sa budget kapag naibigay na sa pambaon nila. So noon nasa Tiangge kami, yung tinatawag na baraka. Mura kasi yung mga bilihin doon, tapos iba't iba pa. At noon kapag Tiangge, nakalatag lang sa lupa ang mga tinda. Nilalagyan lang nila ng latag na tolda, tapos yung iba nakapatong sa mga maliliit na mesa. So noon habang namimili ang nanay ko, nakita ko sa mga nakalatag na laruan sa mesa ang isang laruan na umakit sa aking paningin. Ang po na nagda-drums. Wow! Paano nagda-drums yun? Ngayon lang ako nakakita ng ganon. Then nakita ako ng nanay ko na nakatitig doon. Bakit ka nakatitig dyan? Wala tayong pambili dyan Huwag kang tumitig dyan. So medyo mangiyak-ngiyak ako noon at talagang ginagawa ang lahat para maawa siya. Then maya-maya lumampot din ang puso ng nanay ko at naawa naman siya sa akin at sinabing, sige na nga, ibibili na kita. So tuwang-tuwa na ako noon kasi mabibili na ako ng po na nagda-drums. So dinala ako ng nanay ko sa ibang tindahan at hinarap ako sa maliit na water gun na mukhang mumurahin lang at pagkakatanda ko may nakalagay pa doon na price tag na 20 pesos. Teka, hindi naman ito ang gusto ko. Mapangit to. Tubig lang nalabas.
Then sabi ng nanay ko, ano? Yan gusto mo? Gusto mo yan, di ba? Huwag kang pipili ng mahal. Walang pira. Ano? Yan gusto mo? Yan na? Yan na. Grabe yung nanay ko. Para bang pinipilit niya na yun ang gustuhin ko kasi yun lang yung kaya niyang bilhin. Anong gusto mo? Yan na. Yan na nga. Hindi ko alam kung tinatanong ba ako ng nanay ko o pinipilit niya na yun ang aking piliin. Like, ano pa bang magagawa ko? Napilit na ako eh. Kaya tumanguna lang ako noon kasi baka magalit pa sa akin yung nanay ko. At nakuha ko na ang water gun na hindi ko naman gusto. Nagkaroon na ako ng ganito noon eh. Mapangit naman ito eh. Natagas lagi sa kalabitan ang tubig. Noon kapag ibinibili ako ng nanay ko ng laruan, yung tatay ko biglang, wala na naman tayong ulam. Bili kasi ng bili ng hindi naman kailangan. Katulad ng laruan na yan. Tatarin yan laruan na yan at ilaga. Yan ang ulamin nyo. Ngayon na nga lang mabili ng laruan, matatadtad pa. Sa pangkwento ng kakapusan namin, noon kasi pumupunta ang nanay ko sa lola namin, sinasama niya ako minsan. At ang sinasakyan namin, van. At sa tuwing tumitigil noon ang van sa gasolinahan o kaya sa mga tabing highway, may mga grupo na nagtitinda at nag-aalok ng bibingka, mani, suman at iba pang mga kakanin. So noon habang nasa loob kami, nagutom ako at tumingi ako sa nanay ko at sinabing, Inay, mani, akin, mani. Yan nga pa sinasabi ko. Ang konti kasi ng kinain mo sa bahay kanina. Ayan tuloy, nagutom ka. Tapos nakakauhaw yung mani, edi maluluugan ka. Hihingi ka naman ngayon ng tubig. Ikay wag na wag hihingi ng tubig ha. Sakto lang ang dala natin dito. Pag tayo bumili ng kung ano-ano, hindi tayo makakauwi. Nakakauhaw ba talaga ang mani? Parang hindi naman. Tunay nga pala. Tubig? 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 Naalala ko rin noon nagkwento yung ate ko at sinabi niya sa akin na isinama din daw sila noon ng nanay namin sa lola namin. Bale siya at yung isa naming kuya ata yung kasama niya noon. Then sabi niya may umakyat sa bus ng mga tindero. Then may isa daw na magtitinda na binigyan sila ng mani na nakalagay sa maliit na lalagyan. Wow! Libre! So inisip daw nila na libre yung mani kasi hindi naman daw sila siningil ng tindero. At sinimulan na nilang kainin ng mani hanggang sa maubos. At nung bumaba sila ng bus, akala nila ayos lang ang lahat. Then sabi daw ng nanay namin sa kanila, ba't kayo kumuha ng mani? Wag kuha ng ganun ha? Alam nyo kang pinagbayad ako dahil sa inyo? Wala tayong budget para doon. Paano kung hindi tayo makauwi kakakain nyo ha? Akala nyo bagay tumatay ako ng pera? Ha? Hindi pala libre yon. Nanay ko rin ang pinaka-stricto pagdating sa TV. So nung bata pa ako, wala pang linya ng kuryente sa amin kasi paloob yung pwesto ng bahay namin at hindi pa abot ng kuryente. So ang ginagamit namin para makanood ng TV, battery. Isisipit mo yung positive at negative na wire mula sa TV papunta sa battery at mabubuhay na ang mahiwagang box na may tao sa loob. Black and white pa yung TV namin noon. As in, walang ibang kulay kang makikita. Gray, black, and white lang. So noon ako at yung kuya ko, gusto namin makanood ng anime. Kasi noon may Doraemon na at pinapalabas yun sa Channel 7 sa GMA. At syempre minsan malabo yung pinapakita sa TV kaya iikot-ikutin muna namin ang antena. So ito yung antena na nakakonect sa TV, nagsisilbing tagahanap ng signal na kailangan niya. So ikot lang ng dahan-dahan para unti-unting luminaw. At kapag luminaw na bigla, tas lumabo ulit, ibig sabihin na palagpas ka ng ikot. At kailangan mong dahan-dahan na ibalik sa dating pwesto ang antena para luminaw ulit. At ang TV namin noon bawal palaging buhayin sa umaga kasi naka-reserve yung battery ng TV namin kapag linggo ng gabi kasi may MMK at Sabado kasi may once upon a time. Kapag nanonood kami nun, itinatanggal namin sa battery ang sipit kapag patalastas pa para naman hindi masayang ang karga ng battery. So noon para makanood kami ng kuya ko, pasikreto namin na binubuksan ang TV habang naglalaba yung nanay namin at hinihinaan namin ng volume para hindi niya na mapakinggan. At talaga naman kapag napapasarap ang panunood, umaabot hanggang sa magkaroon ng black sa gilid. So yung black na yan sa gilid, indikasyon yan na kumukunti na ang karga ng battery. Kapag mas kumapal pa yan, mas kukunti na yung karga niya. Pag mas makapal pa at ilong na lang ng tao ang nakikita sa screen, ubos na talaga yung karga niya. So noon minsan sa takot namin na maubusan ng karga ang battery namin, kahit hindi pa natatapos ang episode, pinapatay na. Ay, hindi pa tapos
Bakit pinatay mo na agad? Ano ka ba? Pag tinagalan pa natin ang panonood, mahalata na nila na ginamit natin yung TV. So kapag ipapalabas na ang MMK, buong pamilya namin ay uupo na sa sala para panoorin ng makapanindig balahibo at nakakayak na buhay ng mga tao na isinasabuhay doon. So noon yung TV namin, bago pa lang nagsisimula, nagkakaroon na minsan ng block sa gilid. Ibig sabihin, paubos na ang karga ng battery. Then sasabihin ng nanay ko, bakit ang bilis umaubos ng karga nito? Sino kaya gumamit? Mga kadino? Yay! Meron nga pala akong ipapakilala sa inyo. Yay! Kilala niyo ba si Jesus? Tama! Siya yung namatay sa krus para bayaran yung ating mga kasalanan. At alam mo ba na mahal ka niya? Ang sabi sa Biblia na kanyang mga salita sa John 3:16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya pinigay niya ang kaisa-isa niyang anak upang ang sino mang sumampalataya o maniwala ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahal na mahal ka daw ng Diyos, kaya ibinigay niya si Jesus para sa'yo. At alam mo ba, sabi sa Bible, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kailangan din daw pala na sabihin ng ating bibig na siya ay Panginoon na tagapagligtas natin. Kaya ngayon, mananalangin tayo at susundan mo ko. Pikit lang ikaw. Tapos, sabihin mo kung ano yung sinasabi ko. Handa ka na ba? Simulan na natin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkamatay mo sa krus para tubusin ako sa aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakasala. Tinatanggap kita, Jesus, sa aking buhay bilang Panginoon ko at tagapagligtas. At isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen! Congratulations! Tinanggap mo na si Jesus sa iyong buhay. Palagi ka nang magpe-pray, palagi ka nang magsisimba at mahalin at sundin natin si Jesus. Yun lang, babayabadu! Parang masarap manood ng Superbook ngayon.